Naging laman ng mga balita ang pagkaantala ng pagdating ng source code ng mga gagamit machine sa eleksyon. Ayon sa ilan, kinakailangan umanong makuha at ma-review ang source code upang maiwasan umano ang dayaan sa eleksyon. Ngunit ano nga ba ang source code at gaano ito kahalaga sa pagsasagawa ng ikalawang automated election? Alamin natin yan kay Emil Carion. Sa daloy ng panahon, sumabay sa pagbabago ang teknolohiya kung saan ang tao ay patuloy na tumutuklas at gumagawa ng mga pamamaraan na ikagagaan ng buhay. Sa kasaysayan ng eleksyon, nagsimula sa manual ang pagboboto ng maraming taon hanggat naging automated ang election gamit ang PCOS machine. Nasubukan sa kauna-unahang pagkakataon ang PCOS machine noong 2010 national elections at nahalal si Pangulong Benigno Simeon Aquino III bilang ika-15 presidente sa Republika ng Pilipinas. Bagamat meron pa ring ilang election protests at mga sinasabing dayaan ang 10 elections, muling masusubukan ngayong midterm elections ng PCOS kung saan maraming civic groups ang nakatutok at nakabantay para isulong ang malinis na halalan. Isa sa pinagtutuunan ng pansin ay ang naantalang pagdating ng source code ng PCOS machines na ayon sa mga election watchdogs ay mahalagang masuring maigi upang malaman kung may tampering na maaring makakapagpabago sa resulta ng eleksyon. Ano nga ba ang source code at ano ang maaaring gawin nito? Ayon sa isang computer expert, ang isang technology unit ay kinabibilangan ng hardware machine at software o source code na siyang parang utak na nagpapatakbo ng hardware o makina. Sa mundo ng computer science, ang source code ay isang pinagsama-samang computer instructions na na-encode ng computer programmer. Lang, nauutusan siya. Alam, yung step by step, ginagawa through source code. So, ayun yung mga result doon makikita. So, yung mga input, source code din na nag-handle yun. Tsaka mga input, tsaka yung output ng computer. Kung ang source code ay gawa ng isang computer programmer na siyang mag-uutos ng gagawin ng isang system unit, maaari din namang baguhin ng programmer ang source code upang sumang-ayon sa utos nito ang gagawin ng naturang system unit. Kasi ang security kasi ng computer is parang bahay yan eh. So, isipin mo yung bahay nyo, sa tingin mo ba proof ba sa TIF? Or parang hindi ba mapapasok ng magnanakaw? Parang ganyan ang takbo sa computer security. So, ang gagawin mo syempre para ma-secure yung bahay nyo, maglalagay ka ng aso. Tapos maglalagay ka ng ilaw sa labas. Karaniwang nakaimbak sa isang computer database ang source code at maaaring ma-activate sa pamamagitan ng isang computer o assembly software na siya namang magpapatakbo ng sistema ayon sa kagustuhan ng may-ari nito, computer programmer man o may-aring bumili ng computer system. Bakit nga ba mahalaga ang source code? Kung iuugnay natin ang source code sa usapin ng eleksyon, ang PCOS machine ay isang system unit na nag-iimbak ng impormasyon o ng individual na boto ng mga tao at ipinapasa ang mga ito sa COMELEC election database na pinapatakbo ng source code. Sa database na ito nagmumula ang resulta ng eleksyon. Sa pagtutulungan ng mga election watchdogs at ng mga opisyal ng COMELEC, marapat lamang na mapangalagaan na hindi magkaroon ng manipulasyon o mabago ang source code at masiguro na tapat at malinis ang ng eleksyon 2013. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.